Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Expose na, Katunying bumaliktad sa wakas. Nako, nilaglag, Lisa PBBM Tamba Karma. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Duterte sakim sa kapangyarihan. Ay, yan po ang dala-dala nila lahat eh. Kaya may uniformity talaga. Nalalaman mo na ito na yung binabasa kanila. O banatan natin yung dynasty, yung pagtatayo ng dynasty, yung mga sakim sa kapangyarihan, bakit tatakbo lahat, di ba? Yan yun eh. Okay. Duterte sakim sa kapangyarihan sa ulat na tatakbo bilang senador sa 2025 sina former President Digong Davao City Representative Pulong at Mayor Baste. Dami po talagang naapektuhan. Yung mga nagkukwenta-kwenta na, pasok ako sa top 12, mababago po lahat yan. Kasi ang tindi po ng dating ng tatlong Duterte. Kung sasama pa po, hindi na alam ni Bato kung kasama pa nila si Tolentino o babaliktad na eh. Pero ang sigurado kasama si Gotya kasi Bato. 'Di ba? Sabi ni Senator Bato, dapat malungkot na yung kandidatura nilang dalawa ni Senator Bongo. Biglang sumaya. Ito po ang sagot ni Jason Sa. Tignan natin. Ito nakakalimutan kasi natin no. Tinatawag natin dynasty, sakim sa kapangyarihan. 'Di ba follower ka o tagasunod ka ng mga Marcos Romualdez? Tunying, makinig ka Tunying. Hindi ba Tunying na ikaw ay tagapagtanggol? Yan yung problema, no? Babanatan mo yung mga Duterte na sakim sa kapangyarihan. Pero yung sinusuportahan mo, kasi sa biglang tingin, tama nga naman, no? Kung tatlong Duterte, yan yung tema, no? Sakim sa kapangyarihan. Pero eleksyon yan eh. Di ba? Eleksyon yan eh. Nakakalimutan mo yata na yung sinusuportahan mong pamilya, Tunying, no? Yung Marcos Duterte, Marcos Romualdez. Ito yung kanilang mga humawak, nung mula pa sa panahon ng tatay. Inisa-isa yan ni Ka Jason Sa. Maraming salamat Ka Jason Sa. Kasi hindi namin kilala yung iba eh. Pero pinapaalala lang namin kay Tunying, no? Na bago ka pumuna sa mga Duterte na sakim sa kapangyarihan, ano ang tawag mo rito? Eto po. Fabian Marcos, mayor ng Batak. Batak. Ilocos. Ikalawa, Mariano Marcos, congressman ng Ilocos Norte. Ferdinand Marcos Sr., congressman, senador at president. Imelda Romualdez Marcos, Metro Manila Governor and Minister of Human Settlements. Assemblyman, Ilocos Norte Congressman, Leyte Congressman. Elizabeth Marcos Quion, Governor, Ilocos Norte. Michael Marcos Quion, Board Member, Governor, Ilocos Norte. Amy Marcos, Chairperson, Kabataang Makabayan, Kabataang Barangay, Ilocos Norte, Assemblyman, Governor, Congressman, and Senator. Ferdinand Marcos Jr., Ilocos Norte Vice Governor, Congressman, Senator, and President. Angelo Marcos Barba, Ilocos Norte Congressman. Ferdinand Martin Romualdez, Leyte Congressman, Speaker of the House. Ferdinand Alexander Araneta Marcos, Ilocos Norte Congressman. Macho Marcos Manotok, Ilocos Norte Governor. Ieda Romualdez, Tingog Party List Representative and House Committee Chairperson, wife of Martin. Kulang pa yan Kulang pa yan Kaji, yung mga yung isa pang Romualdez. Yung iyakin na taga Leyte. Nakakala mo ang bait-bait. Pero ngayon ayaw magpatuloy sa mga ayaw patuloyin ang mga Duterte.
dahil sila ay blasphemous. Oh, ayan po ba? Ha? Katunying. Inisa-isa na sa'yo. Kulang pa nga. Wala pa yung wala pa isang ano. So yan mga kababayan, sampal po ito sa pagmumukha ni Katunying, no? Doon sa sinasabi niyang sakim sa kapangyarihan ng mga Duterte dahil tatakbo ng sabay-sabay, no? Buong pamilya. Paano yan? Yan, no? Yung mga sinabi ni Sir Badong mula kay Sir Jay Sonsa. Masasabi mo bang iyan po ay hindi totoo? Masasabi mo bang gawa-gawa lang po yan? Nasa record po yan. Baka hindi po alam ni Katunying. No? Diba? Wag muna natin pangunahan, diba? Kung masama ang tumakbo ang magkapamilya, yan. Di sana wala ng Villar na magkapamilya, Estrada, Tulfo. Ano pa yung isa diyan? Di ba? Nandyan na yan eh. Di sana si Katunying, dapat ito tumakbong congressman o di kaya senador. At gumawa ng batas patungkol po dito sa dynasty na ito. Para siya ang pinakaunang politiko kung sasang-ayunan ng ibang mga congressman. Sa palagay ko, mahihirapan ka, Katunying, sa pagpapasa ng political dynasty law dito sa Pilipinas. Kasi alam mo na, ba, marami pong mga congressman ang hindi sasang-ayon sa'yo. Ba? Alam niyo po kung ano lang ang sasang-ayunan ng mga congressman? Yung divorce bill. Kasi syempre pag, di ba? Madaling palitan eh. Divorce na. Congressman eh. Yung asawa ni Kring Kring. Bago ka, 'di ba? Bagay na bagay dito kay Katunying yung bago ka pumuna ng uling ng iba, tignan mo muna, no? Baka may uling din yung sinusuportahan mo. Si Alfred pa. Sabay-sabay yan, 'di ba? Hindi, nariyan na po yung Sandro. Nariyan na ba si Sandro? Ferdinand Alexander Araneta. Yan po yun eh. Si Sandro po yun. Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Ano, Katunying? Napag-isipan mo ba yan? Padalos-dalos ka kasi. Yung pagiging sakimba sa kapangyarihan, hindi applicable yan sa mga Marcos. Sa Duterte lang applicable. Di, naiinggit ka yata. Di, patakbuhin mo rin. Di ba? Patakbuhin mo rin lahat yung mga Marcos. Presidente, Bakit hindi mo patakbuhin? Lahat ng Marcos at Romualdez. Ang dami po niyan. Si Alfred, si Martin, si Yeda, si Manotok, si Sandro. 5. Inggit ka ba, Tunying? Ito todo na ng Duterte dahil winawalang hiya ninyo. No? Grabe yung ginagawa ninyo sa Davao. No? Hindi niyo na ginalang yung pagiging Vice President ni Sara Duterte. Wala na kayong control. Di patakbuhin mo rin yung mga Marcos, lahat ng mga kasalanan ba namin na walang pag-asa yung mga Marcos, yung mga kamag-anak incorporated na manalo bilang senador? Hindi na namin kasalanan yan. Maganda nga eh. Mag-field din ng patakbuhin nila yung Manotok, patakbuhin nila si Aimee, patakbuhin nila si Martin, patakbuhin nila si Yeda, patakbuhin nila si Alfred. Si Sandro pa, 6. Pwede silang tumakbo lahat. May pumipigil ba sa kanila? Meron. Malamang hindi sila manalo lahat. Ayan yun eh. Yung mga Duterte, kaya kayo nang gagalaiti kasi winnable. Baka mag-top 1, 2, 3 pa yan eh. No? Baka yung unang 3 pwesto, makuha pa ng 3 Duterte. Kahit Vice President lang. Yung ate, hindi pala ate, yung kapatid at anak,
Vice President. Ang tanong ko, bakit ayaw magpatakbo ng ibang Marcos Romualdez ng mga senador? Presidente yung inyo. O, isa lang po ang matitiyak natin. Pag nagsitakbuhan po yan, malamang walang lumabas sa kanila. Yun po yung pagkakaiba ng direktang suporta ng mga tao, tuwan-tuwa kami. Oh, yan naman pala mga kababayan. Pero bakit kabado, no? Kabado si Katunying, dito sa pagtakbo or natataranta si Katunying, dito sa pagtakbo ng mga Duterte, sa Senado. Oh, alam na mga kababayan kung bakit. Oh, i-comment nyo nga po kung bakit natataranta at natatakot, no? Itong si Katunying na manalo ang mga Duterte. Bakit kaya? Baka hindi na makasahod ng ulan, diba? Kasi maulan ngayon di ba? O baka hindi na makasahod si Katunying. Yan. Nang buhos ng ulan, di ba? O sumahod ka ng sumahod ngayon habang maulan pa, Katunying. Para pagdating ng tagtuyot, mayroon kang makukuhang mayroon kang makukugot na, diba? Yan lang naman kasi ang problema At saka bigla talaga sabay-sabay po silang nagkomento patungkol dyan si Katunying, Franz Castro at yung iba pa ay sabay-sabay na bumira, no? Doon sa naging statement ni VP Sara. Well, anyway mga kababayan, hayaan po natin silang mamroblema, no? Diyan sa plano pa lang naman yan Pero plano pa lang pero malaki ng impact para sa kanila. Parang totoo na para sa kanila, diba? Antayin na lang po natin na magkaroon po ng official statement ang mga Duterte. Lalo na po yung tatlong sinabing tatakbo, diba? Nang ma-confirm po natin, hindi pa nga konfirmado pero kabado na kayo nababahala na kayo. Chillax lang. Matulog din kayo paminsan-minsan. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito? Comment lang po sa baba. Yan, maraming salamat po.